Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, pinasinayaan ang groundbreaking ceremony ng Katiklan Passenger Terminal Building. Mga badyaw sa Kalibo, ibabalik sa Zamboanga. Most wanted person sa Batan, Tiklo. 27 na bagong kaso ng dengue na itala nitong June 29 hanggang July 7. Presyo ng produktong petrolyo, magbabalik taas ngayong Martes. Immunization system, ilulunsad sa Kalibo at Malay, vaccination data, gagawin ng online. Police Lieutenant Romeo Sabrine, nagretiro na. First Aklan PMFC, nagsagawa ng drug prevention seminar sa mga mag-aaral. Dispatcher, sinaksak ng konduktor dahil sa umunoy agawan ng pasahero sa Miagao, Iloilo. Katawan ng missing person sa Hamtik Antique, nakitang wala ng buhay matapos ang 3 araw. 2 guro na may kakaibang galing sa pagkanta, hinangaan ng mga netizen. DSWD, nagpaabot ng tulong sa mga apektado ng Southwest Monsoon. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mga balita ang aming nakalap ngayong araw July 15, 2025. Matagumpay na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang panauhin ang isinagawang groundbreaking ceremony ng Katiklan Passenger Terminal Building. May detalye sa balitang yan, si Nicole Labor. Naging matagumpay ang isinagawang groundbreaking ceremony ng Katiklan Passenger Terminal Building sa Godofredo Ramos o Katiklan Airport noong July 14. Pinasinayaan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dinaluhan ng mga mahalagang panauhin kabilang na si Ramon S. Ang, CEO ng San Miguel Corporation, Governor Jose Enrique Miraflores at ama nitong si 2nd District Congressman Florencio Miraflores, Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang, Malay Mayor Floribar Bautista, Kalibo Mayor Juris Socro at iba pa. Nag-umpisa ang programa sa groundbreaking at time capsule laying ceremony. Kasunod naman ito ang pagbibigay ng mensahe ni Pangulong Marcos. It is improving and we are going to increase the capacity in terms of passengers per hour, passengers movements per hour, in terms of passengers and travelers per year. However, it would be much easier for our tourists or for any travelers na doon na sila tumungo, kagaya dito, nandito na diretso na sila dito sa Katiklan. And from here, they can go to Boracay, they can go around and see all of the tourist destinations. Marami ritong tourist destination. We can see all of the tourist destinations around the province and in the neighboring areas. Matatandaan ang Megawide Construction Corporation ang nakakuha ng kontrata para sa proyekto noong 2024 para magdisenyo at magtayo ng nasabing terminal building. Ang itatayong 2-story Katiklan Passenger Terminal Building ay may 36,470 square meters na floor area, 6 boarding bridges at 36 check-in counters at may kapasidad na aabot sa 7 milyong pasahero kada taon. Ang paliparan ay pinapatakbo at pagmamay-ari ng Transair Development Holdings Corporation, isang subsidiary ng San Miguel Corporation Infrastructure. Nagpasalamat naman si Governor Miraflores sa suporta ng presidente na maipatupad ang proyektong ito. We are deeply grateful for the continued support for the development of the Katiklan Passenger Terminal Building. This vital project reflects Aklan's growing role in national tourism, and we remain committed to making every gateway to the province world-class and future-ready. Inaasahan naman na matatapos ang konstruksyon sa taong 2027. Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Mga badyaw na palaboy-laboy sa bahagi ng bayan ng Kalibo, ibabalik sa Zamboanga ng Local Government Unit ng Kalibo. May detalye sa balitang yan, si Jelon Rosales.
Dinampot at ibabalik sa Zamboanga ang mga badyaw na palibot-libot sa bahagi ng bayan ng Kalibo na mamilimos sa mga establishmento, individual at maging sa mga sasakyan. Ang nasabing aksyon ay pinangunahan ng Local Government Unit ng Kalibo sa tulong ng MSWDO at Kalibo PNP at iba't iba pang opisina upang masolusyonan ang problema sa mga badyaw. Ayon kay Kalibo Mayor Julie Socro, ang mga badyaw ay ilalagay muna sa pansamantalang shelter at ibabalik sa kanilang lugar sa Zamboanga. Tinatayang 7 pamilya o 22 na individual ang nadampot ng mga kapulisan nitong July 14. Ang nasabing aksyon ay bahagi din ng programa na Oplan Ligtas Kalye. Matatandaan na ilan sa mga residente ang nagrereklamo sa pagpapakalimos ng mga badyaw dahil ilan sa mga ito ay namimilit o nananakit kung hindi ito naaabutan ng tulong. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Kulungan ang bagsak ng isang high-profile person na wanted sa 2 kaso na frustrated murder sa ikinasang operasyon ng mga otoridad ng Batan Municipal Police Station. Timbog sa ikinasang operasyon ng mga otoridad ng Batan Municipal Police Station ang isang high-profile person na wanted sa 2 kaso ng frustrated murder sa isinagawang operasyon itong July 14, 2025. Sa bisa ng warrant of arrest, matagumpay na tinugis ng Batan MPS Tracker Team sa pangunguna ni Police Captain Ryan Batadlan, Acting Chief of Police, kasama ang RIU-6, Aklan Marpsta at Malabon City Police Station, ang suspect na nahaharap sa 2 bilang ng frustrated murder. Itinakda ang piyansa sa halagang 200,000 pesos para sa bawat kaso. Ang matagumpay na pagkakaaresto sa most wanted person ay patunay ng dedikasyon ng tracker team at ng suporta ng komunidad. Sa ngayon ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Batan MPS ang suspect at nakatakdang iharap sa korte para sa karampatang disposisyon. Era J. Briones, Kalibo Cable News. Aklan, nakapagtala ng 27 bagong kaso ng dengue batay sa pinakabagong datos ng PHO. May detalye sa balitan yan, si Nika Bautista. Nakapagtala ng 27 na bagong kaso ng dengue sa Morbidity Week simula noong June 29 hanggang July 7, 2025. Batay ito sa pinakabagong datos na inilabas ng Provincial Health Office ng Aklan. Sa bilang na ito, pinakamaraming naitala ang bayan ng Ibahay na may 6 na bagong kaso. Sinundan nito ng Libakaw na may 5 kaso, 4 naman sa Malay, 3 sa Kalibo, tig 2 kaso sa Banga, New Washington at Makato, habang tig 1 kaso ay mula sa Malinaw, Numancia at Tangalan. Nangangahulugan ito na umakyat na sa 544 cases ang naitala sa Aklan sa taong ito. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Matapos ang 2 linggong sunod-sunod na rollback sa mga oil companies, posibleng magtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes. May detalye sa balitan yan, si Jelena Sales. Matapos ang 2 linggong sunod na rollback, muling magtataas naman ang presyo ng petrolyo ngayong linggo. Batay sa ilang oil company, magpapatupad ng dagdag presyo sa petrolyo simula Martes, July 15. Sa nasabing pagtaas, 70 centavos ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina, habang ang diesel ay papatak sa 1 peso and 40 centavos kada litro at 80 centavos naman ang dagdag sa kerosene. Malaki naman ito pasakit sa mga motorista dahil sa pabago-bago presyo ng produktong petrolyo. Nagsimulang ipatupad ng ilang kumpanya ng langis ang pagtaas ng presyo simula kaninang alas 6 ng umaga. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ang Isla ng Panay, isa sa mga pinakamagagandang isla ng Pilipinas. Sagana sa likas na yaman, puno ng kwento at kasaysayan at mga tanawing di malilimutan. Pero hindi lang yan, marami pa. Ako si Peach Ledesma. Samahan niyo ako sa paghahanap ng mga pocket-friendly, pang-bucket list at spot-on destinations. At sabay-sabay tayong mamangha sa masigla, mayaman at makulay na kultura ng Isla ng Panay. Tuklasin ang Panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Dito sa Panay Explorer. Panay Explorer. Mapapanood sa Kalibo Cable Channel 1 at 24. Sa Kalibo Cable TV affiliated cable company sa buong Panay Island at Bohol. At sa Kalibo Cable TV Community Channel sa Facebook at YouTube.
pinadasig ta among internet. Ay, oo nga ni, no? Tama, mas pinadasig ko ang internet ni Kalibo Cable. Pro 15 Mbps, naging 30 Mbps. Do 25 Mbps, naging 50 Mbps. Pro 50 Mbps, naging 100 Mbps. Do 100 Mbps, naging 150 Mbps. Pro 150 Mbps, naging 200 Mbps. Do 200 Mbps, naging 250 Mbps. Pro 250 Mbps, naging 300 Mbps. Best of all, libre na! Siin sa back! Kung existing subscriber ka, ipakita ang latest proof of payment sa pinakamalapit namong satellite office sa inyong lugar. Ayaw pag pili aro mahinay. Pili aro pinakamadasig, agud indiyon kita magsalig sa loading nga pagpalangga. Hay, natugaw mataro internet. Oh no! May deadline pa ako inagahay. Katagamad ta. Hindi nakagawa ng research dahil nawala ng internet. Magkalibo-cable na kasi. Ilulunsad sa bayan ng Kalibo at Malay ang immunization system kung saan ang pagtatala ng vaccination data ay gagawing digital. May detalye sa balita niyan, si Nika Batista. Nagsagawa ng DigiVac pilot training sa bayan ng Malay ang UNICEF kasama ang Department of Health at Aklan Provincial Health Office. Ito ay para sa ilulunsad na immunization system sa darating na July 30, 2025. Napili ng UNICEF Philippines para sa pilot municipalities at pilot training ang bayan ng Kalibo at Malay. Ang nasabing sistema ay pagbabago sa pagtatala ng vaccination data na mula sa dating manual ay maaari nang gawing digital o online. Naglalayan itong mas mapabilis at mas tumpak ang pagtatala ng mga datos. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Sa 29 na taong pangunungkulan sa Philippine National Police, nagretiro na sa pagkapulis si former Police Lieutenant Romeo Sabrini. May detalye sa balita niyan, si Ray Marchedasio. Nito'y 11 ng Hulyo, idinaos ang retirement honor ceremony para kay Police Lieutenant Romeo Sabrine, PCP-1 Commander ng Malay Municipal Police Station sa kanyang pagre-retiro na ginanap sa Aklan Police Provincial Office, Camp Pastor Martelino, New Busuan, Kalibo. Malugod naman ito na binati ng Malay Municipal Police Station kung saan 29 na nanilbihan si Sabrine sa Philippine National Police. Ang naturang seremonya ay nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat sa naging gampanin nito sa bayan at pagpapanatili ng kaligtasan at seguridad ng publiko. Kaugnay nito nakasaad rin sa Republic Act No. 8551 na obligadong magretiro ang isang pulis sa pagtungtong nito ng 56 na taong gulang. Samantala, hiling ng PNP, APPO at Malay MPS ang masaya at mapayapang buhay para kay Sabrine matapos ang pagre-retiro nito. Ray Marchedasio, Kalibo Cable News. Nagsagawa ng drug prevention seminar sa mga mag-aaral ang First Aklan PMFC. May detalye sa balita niyan, si Nika Batista. Nagsagawa ng drug prevention seminar ang mga kawani ng First Aklan Provincial Mobile Force Company. Ito ay sa pangunguna ni Police Staff Master Sergeant Rimuel Z. Fermino, Operation PNCO, sa pangangasiwa naman ni Police Major Ronald S. Cesar, Officer in Charge. Ginanap ito para sa mga mag-aaral ng Philippine Pacific International Training School Incorporated sa San Lorenzo Drive, Barangay Poblacion, Kalibo. Naglalayon itong itaas ang kamalayan tungkol sa mga panganib ng iligal na droga, isulong ang isang drug-free lifestyle at palakasin ang pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang papel sa pagsuporta sa kampanya ng gobyerno laban sa droga. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Nagtamo ng sugat sa kamay ang isang dispatcher sa Miagao, Iloilo matapos saksakin ng nakalitang konduktor. May detalye sa balita niyan, si Andy Narce. Nagtamo ng sugat sa kamay ang isang dispatcher matapos saksakin ng konduktor sa Barangay Takas, Miagao, Iloilo bandang alas 9:45 ng umaga nitong Hulyo 14. Kinilala ang suspect na si alias B-Boy, residente ng San Joaquin, Iloilo, habang ang biktima ay si alias Net, residente naman ng Barangay Kalimpataw, Gimbal, Iloilo. Ayon sa investigasyon ng Miagao Municipal Police Station, nag-ugat ang insidente sa alitan ng dalawa dahil sa umano'y agawan ng pasahero. Sinuntok ng suspect ang biktima
at nauwi ito sa pisikal na bugbugan. Dito na umano bumunot ng kutsilyo ang sospek at sinaksak ang biktima sa kamay. Agad namang nadakip ang sospek habang dinala naman sa ospital ang biktima na ngayon ay nasa maayos ng kalagayan. Sa ngayon, wala pang desisyon ang pamilya ng biktima kung magsasampa sila ng kaso laban sa sospek. Andy Narce, Kalibo Cable News. Sa balitang probinsya, wala ng buhay ang katawan ng isang lalaki sa Hamtik Antique matapos itong mawala ng 3 araw. May detalye sa balitang yan, si Raymar Chidasio. Sa probinsya ng Antique, wala ng buhay nang matagpuan ang katawan ng isang magsasaka nito yung 13 ng Hulyo sa Sitio Tabuongon, Barangay Kalala sa bayan ng Hamtik na 3 araw na nawala. Batay sa impormasyon, kinilalang biktima na si Edwin Magbanwa, 48 taong gulang at residente ng Sitio Sumadsad, Barangay Caridad sa parehong bayan. Nakita na lamang ang katawan nito na palutang-lutang sa isang bangka. Sira ang ulo at lamog ang katawan na tinakpan ng talahib. Napag-alaman ding nasa 300 hanggang 500 metro ang layo ng katawan nito kung saan ito nakita mula sa kanyang taniman. Kaugnay nito ay pinagpapatuloy pa rin ng forensic team ng PNP ang investigasyon upang malaman kung ano ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Para sa Balitang Probinsya, Raymar Chidasio, Kalibo Cable News. Sa balitang trending, humanga ang mga netizens sa social media sa 2 guro na may kakaibang galing sa pag-awit. May detalye sa balitang yan, si Nicole Nabor. Nag-viral at umani ng iba't ibang reaksyon sa social media ang 2 guro na may kakaibang galing sa pag-awit. Kinanta ng 2 guro ang nag-viral na theme song ng isang teleserye habang relax na nakaupo. Umani naman ang video ng mga komento sa social media. Ayon sa isang netizen, galing. Dagdag naman ng isang netizen, goosebumps. Ang video nito ay umabot naman ng 46,000 likes, 380,000 views, 600 comments at mahigit 3,500 shares. Para sa Balitang Trending, Nicole Nabor, Kalibo Cable News. Nagabot ng tulong ang mga kawani ng DSWD Western Visayas sa iba't ibang lugar para sa mga residenteng apektado ng Southwest Monsoon. May detalye sa balitang yan, si Jelena Sales. Nagpaabot ng agarang tulong ang Department of Social Welfare and Development 6 sa mga apektadong pamilya ng Southwest Monsoon o habagat sa ilang lugar sa Western Visayas. Sa nasabing operasyon, nagbigay ng direktiba ang bagong OIC Regional Director na si Joselito Estember sa Disaster Response Management Division na masusing subaybayan ang mga local government unit na tinamaan ng malakas na ulan at biglaang pagbaha at magbigay ng agarang tulong na kinakailangan. Ayon sa pinakahuling ulat ng DROMIC, nitong July 12, aabot sa 5,694 na pamilya ang naapektuhan sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mga lungsod at munisipalidad ng Liganes at San Dionisio sa Iloilo. Maayon sa Capiz, Iloilo City, Bacolod at Talisay City sa Negros Occidental. Hanggang ngayon ay namimigay ang ahensya ng mga family food packs na nagkakahalaga ng 759,829.20 centavos sa mga naapektuhang residente. Samantala, nitong July 12, alas 5 ng hapon, ang DSWD-6 ay may nakalaang relief assistance na nagkakahalaga ng 158,671,805.27 centavos para sa agarang pag-deploy. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Maria Edith Linar Silvestre mula sa Iloilo Doppler Radio Station, Pag-asa, Visayas. Maayong adlaw sa tanan, ini ang aton latest weather update para sa subong adlaw Tuesday, July 15, 2025.
southwest monsoon ang padayon nga nagaapekto sa bilog nga pungson. Bangod sini nga sistema, ang Western Visayas kag Negros Island region maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may mga scattered na pag-ulan, pangalat kag panagoob, labi na gid sa hapon kag kagab-ihon tugas ang southwest monsoon. Mahina tubtub makasarangan naman ang hangin natin diri sa Western Visayas nga magahalin sa direksyon southwest to south nga magadalasang makanay tubtub makasarangan nga pagbalod sang aton kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw magatunod alas 6:16 karon sa hapon kag magaputlak ini alas 5:35 buwas sang aga. Kagamoy ni nga aton latest weather update. Para sa mga dugang nga impormasyon, bisitaha lang ang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph, pati na ang aton mga official social media accounts. Halin diri sa may Iloilo Doppler Weather Station, Pag-asa Visayas DOST. Ako si Maria Edith Leonor Silvestre. Madamogid nga salamat. At iyan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si Sarah G. Briones at ito ang Kalibukibol News.